ngayong araw, at pinag-awalan natin na who glorifies God. Madalas narinig po natin yung ano eh, glorify, salitang glorify. Ano ba yung ibig sabihin ng glorify? Bigyan siya ng gloria. Eh yung gloria sa atin, iba yung ano, iba yung context. Diba? Yung mga medyo bata-bata sa atin, kilala niyo kasi gloria na doon, diba? Napanood niyo pa siguro yun sa sinihan. Si Gloria naman din. Pagka sinabing, bigyan mo siya ng gloria, bakit? Baka ang naisip natin, is either yung artista or yung politiko. Pero, glorify, alam natin kung ano ibig sabihin. And paano nabibigyan ng pag-asa na nagpaparangal sa Diyos. Okay? So, tingnan po natin yung ating pong passage po kanina, yung ating pong mga background, para po may mas nagkikindihan po natin. So, verses 12 to 15, mababasa po natin yung si Peter, actually, nagbibigay na siya ng mga pahaging na siya ay mamamatay. So, we know, dahil ito pong sulat na ito, ang ikalawang sulat na ito ni Pedro, ito na po yung sulat niya. Ito yung ultimo at Diyos ni Pedro pag ito sa muntay. Sa verse, pabalik mo na. Sa verse 14, sinabi doon, since I know that the putting off of my body will be soon, sa our Lord Jesus Christ with you. Sinasabi dito, diretso ng Peter na mamamatay na ako. Yung putting off of the body, ang word na ginamit niya po dyan is, kinambere niya pa yung katawan sa isang tent. Na mawawala na itong tent na ito. So, hindi siya, pansinin nyo, hindi bahay na bato yung sinabi ni Peter to describe his body. But ang tent, sabihin, temporary lang siya talaga. Maluluma at maluluma. And yung permanent dwelling is, yun, bahay siya na bato. So, ano po yung sinabi dito ni Peter na as our Lord Jesus Christ made clear to me? Kailangan balikan natin sa John chapter 21, verses 18 to 19. Sinabi po dyan, this is an excerpt nung eksena. Remember, nung si Jesus Christ, nung muli siya nabuhay, sa mga moments after ng resurrection niya, was na-meet niya yung mga disciples, pito sila na nandun sa tabing dagat ng Galilee. Kasi si Peter, sobrang sad niya. Alam niya na buhay na si Jesus, pero hindi niya alam, ano ba, pabalik ako sa pagka, ano na gagawin ko ngayon, Lord? So ginawa niya, nag-isla siya ng umagang yun. It was the first I think the first in around 3 years na nag-isla siya with. Tapos, buong naman sila ng isla, tapos habang nasa, siguro ang distansya mula dito, tapos, may naglalakad, sinabi, kaibigan, ano ba kayong huli na yun? Wala kaming huli. Ilagay niya yung sa kabilang side. Ibig sabihin na dito lahat ng isa, sa dito lang yung bumot naman. Iba na napunta. So, nangyari, nakahuli sila ng isda, and nabuksan yung mata, nila na, wala, it is the Lord. Ang sabi niya ng account ni John, si John yung nagsabi, hindi niya pa sinabi na, I said, diba? Hindi first person yung POV niya. Medyo, humble si John, the disciple that Jesus had. So ngayon, after nila kumain, nung bagong yun, kinain nila yung part yung nahuli, kinausap ni Jesus Peter ng one-on-one. Pero nandun yung ibang mga disipulo sa bandang likod. And binanggit ito ni Jesus sa kanya. Sinabi ni Jesus, truly, truly, I say to you, when you were young, you used to dress yourself, diba? Magbihis ka ng sarili mo, tapos maglakad ka kung saan mo punta. But when you are old, you will stretch out your hand, another will dress you, and carry you where you do not want to go. Tapos sinabi dyan, may footnote, this is said to show by what kind of death was to glorify God. Bakit alam ni John ito? Diba? Ito nangyari before mamatay si Peter. Pero bakit alam ni John ito? Kasi ito ang account ni John, nasulat after the fact. After nang mamatay ni Peter, kailangan natin tandaan na yung gospel account ni John was written around AD 90 something. So,
Si Peter namatay around AD 64 or 67. So, mga 30 years after mamatay. So, wala reflections ni John na, no, sinabi ni Jesus ko. So, malamang ito yung ibig sabihin noon. Ayon sa tradisyon, si Peter daw namatay kasi, pinako siya sa krus, pero sabi niya, hindi ako karapat dapat na, nakatayo, nakasama ni Jesus Christ. So, nagpapako siya sa krus ng pati, naka-take down. Yun yung ayon sa church tradition. Pero ako personally, I think mas madugo ba yung kanyang pinagdaanan. Kasi base dun sa sinabi, he will stretch out your hand. So most likely, in-stretch yung katawan niya. Diba? Another will dress you. Ayun, ayoko nang i-detalye kasi medyo gory siya. Pero dito sa first four verses ng ating passage, sabi din ni Peter na mamamatay na ako. Ito ang aking huling mga kapit sa inyo. Next is, di ba napag-aralan natin na may mga tanong, may mga doubts kung totoo ba na yung second Peter sinulat niya. Pero itong verses 16 to 18, ito ang pinaka-pruweba na si Peter talaga yung nagsulat. Sinabi niyo dyan sa verse 17 to 18, pinapakita niya yung tungkol sa yung kanyang eyewitness account nung yung transfiguration ni Jesus. Ano ba yung transfiguration ni Jesus? Yung sinama ni Jesus yung kanyang tatlong pinakamalapit na kaibigan, James, John, si Peter, bakit yung isang bundok, nanalangin si Jesus, sa sobrang talinting ng panalangin niya, nagbago yung paligid. Naging maliwanag, tapos pagtingin yung tatlo, wala inaantok pa sila eh. Ganun siguro talaga, pag may nagkasunod, di ba? Pag may nagkasunod, aantokin ka. So kapag inaantok ka sa gabi, huwag ka mag-cellphone, mag-pray ka. Makakatulog ka. Yan, dito lang po yan. Pero yun nga, nangyari, nagulat yung tatlo, pagtingin nila, kausap ni Jesus, he was talking to Moses and he was talking to Elijah. Hindi to multo. He was talking to real people. Right? So, sa sobrang mangha ni Peter, sabi niya, Lord, magpakayo tayo ditong tatlong tent para sa inyo. Isa para sa iyo, isa para kay Moses, isa kay Elijah. Tapos, sinabi, this is my beloved son, in whom I am well pleased. Yung majestic glory is, in Hebrew, this is another term to describe God the Father. Tapos, sinabi ni Peter, we ourselves heard His voice born from heaven. So, mismo yung nagsulat na second Peter, sinasabi niya, nandun ako. This is my eyewitness. And kung i-compare natin, corroborate natin sa iba pang existing na sources during that time, yung account ni Matthew, yung account ni Mark, yung account ni Luke, makikita natin consistent. Dahil, sinabi doon, and Peter said to Jesus, he was still speaking when, behold, a bright cloud overshadowed them, and the voice of the cloud said, this is my beloved son, with whom I am well pleased. Listen to him. Itong detalye lang ito ng transfiguration, ito yung further na patunay na si Peter talaga yung sulat. Hindi pwede yung sabi na, ay, hindi naman ako si Peter, pero magsusulat ako na kagaya ni Peter. Tapos, sinabi niya doon na eyewitness siya. Hindi. Ano siya it won't hold. It won't hold. You can, kung ikaw nagsisinungaling ka, you can only go so far. Hindi mo, yung storya mo, kapag in-examine, hindi siya tatayo ng isa. Pero sa siyasat at sa pag-compare, yun nga, mataas ang probability na si Peter talaga yung nasulat. Tapos, sa verses 19 to 21 is kind of a setup para po sa susunod na chapter. Yung sabi dito ni Peter na ang mga kasulatan, the scriptures, ay merong authority sa ating buhay. Ito pa ay reliable, ito pa ay maaasahan. Therefore, ang sinasabi dito ni Peter na yung nakasulat ko sa Old Testament at least, doon sa scriptures na nasusulat na ito ay maaasahan
kesa dun sa mga katuruan ng mga false teachers. And pag-aaralan po natin yan sa next chapter po. Susunod po na. So dito po ay makikita po natin yung mga bagay that is going on dito sa passage natin. Pero balik po tayo sa ating pong opening question. Ano ba ibig sabihin po ng glorify? Nabanggit ko na po ito before, pero para lang po ma-refresh yung ating pong memory. Yung pong glorify or glory comes from the Greek word doxa. Okay? Na ang ibig sabihin po is opinion. And in the New Testament, yung opinion ko na is always a good opinion. So when we say that when I give doxa to my wife, ganyan. Ibig sabihin, lahat ng sasabihin ko sa kanya, maganda lang. Hindi ko siya pwedeng siraan. Hindi na doxa yun kapag siniraan siya. Okay? So kailangan maganda yung sasabihin ko. Yun. So, ang doxa din ko ay actually, ang katapat niya na word in the Old Testament is kabo, which means to be heavy, may bigat. So, ibig sabihin, taking these two together, sabihin, yung opinion mo sa isang bagay, binibigyan mo siya ng value, binibigyan mo siya ng okay? So, when you give glory to something, sabihin ay, batay sa yung opinion, ito yung value na ibinibigay sa kanya. Siguro, para mas real world na example. Ayan. Paborito kong image or illustration. Punta tayo dun sa pwesto ni Ate Christy sa palengke. Diba? Bakit mahalang hipon? Diba? Bakit mahalang hipon? When you think about it, Google niyo po ang hipon. Ano bang ginagawa ng hipon? Ha? Bottom feeder sila. Actually, medyo kung totoo sila mga hipon, kalalinis sila ng seashore, ng under the sea. So basically, para sila mga janitor. Diba? Pero, bakit ganun? Ang taas-taas ng presyo, ang taas-taas ng value na binibigyan natin. Kasi masarap. Di ba? Kahit na walang laman yung ref nila. Wala akong laman sa ref. Hipon lang. Ito nakakainin ko. Kahit na ganun lang yung laman ng ref mo. Pero, nagagapan mo kapag may hipon sa ref. Diba? Kasi, yun nga, masarap siya. Mataas yung value. Kaya, huwag mataas sa palengke, pero pag natulak na yung Ate Christy, ayun, ko ka na ba yung presyo? Tutulak na yung Ate Christy. Ano talaga yun, no? Ito talaga yun. Sa JKSS, ito ulit na. Sorry. Yun ang value. Kung para natin sa ibang isla, nangyari sa ano bang isla na medyo hindi, nangyari, kung i-compare natin ang presyo ng ipon sa Tawides, ayoko na masyadong matinig, diba? Hindi ko kakainin yan, diba? Pero hindi po, kahit na mag-iiway-iway ka, basta, ako, gugutomin ko tayo. Basta, isa sa butter at garlic, di ba? Boy, di ba? Ang taas ng dating, ang taas ng value. Kapag mahal na araw, or kapag hindi, traditionally, tumataas ang presyo ng isda. Diba? Kasi, mas binibigyan ng mga tao ng value ng isda. Kasi ayaw namin sa karne, nag-abstain kami. Dahil gusto namin magpalapit sa Diyos, iiwasan namin ng karne. Kahit na hindi naman kailangan. Diba? Pero pagdating ng Pasko, tumataas ang presyo ng karne. Okay? Kasi gusto natin kuhain ng sarap. Gusto natin na menudo, gusto natin na lechon, gusto natin na basta, siguro kung kakain ka ng seafood ng Pasko, most likely yan, hipon, pampano siguro, alimango, yun yung mga binibigyan natin ng value. So, presyo ng mga seafoods are measured by their value in weight. So, ang isang kilo, ganito yung katumbas ng presyo. Pero, bakit, kung sa probinsya, diba,
Dati po, nung college po ako, mission po kami sa Mulan sa Quezon. Tapos nag-story sa amin yung aming naging host na church. Sabi niya, pasensya na, hindi niyo naabutan. Kasi katatapos lang ng season ng Blue Marlin. Kaya ito ang kakainin na tuloy kapan. So, yan mo. Pero sa kanila, yung Blue Marlin, kinakain lang nila, nila sa dagat. Tapos yun na, kainin lang nila. Samantalang dito, magkano ang Blue Marlin? Kasi yun, value, opinion, weight. Kagabi, natuklasan ko po, yun yan, yung aming kong dinaanan ko na, yung mga singer na medyo hindi pa masyado pinala. Sila yung maangas. Tapos, kayo dyan, okay, let's go, Ganun sila magsalita. Tapos yung mga tao, ganun lang. Meron, dito ako sa Pasay, dito ako lumakid, Tapos ganun siya magsalita. Tapos yung mga tao, wala lang. Pero, nung lumabas niya yung main character, gumanon lang, ba yung katabi ko, talagang nagwala na, yung katabi ko, kaya tayo umuwi ng paos. Gumanon lang, nagwala na yung mga tao, nagdala na, tapos nagsalitlok. Kasi yung mga medyo bata na artist, mahal sila ng artist, nila parang, yung mga ako naman dating ito, na ba't gano'n kailangan kasi they attach value also to themselves. Na magaling ako, so kailangan, alam niyo ako. Pero yung mga established na mga, established na mga performers, sabi na, kaya mo, magkagulo na lahat ng tao, di ba? Simple lang yung kanilang pagsasalita. Hindi na kailangan i-project yung kanilang. Pero yun, the mere na nagsalita lang sila ng ganung simple. Wala silang motivation na ginawa sa wala silang, yun? Pero yun, nagkakagulo yung mga tao sa kanila. Because we attach value. We attach weight to them. We attach yung ating opinion sa kanila. That is what it means to glorify something or something. Okay? So, ano yung mga katotohanan ko na makikita ko natin dito? Una, si Jesus Christ bilang Diyos, siya po yung nagtatakda ng ating buhay. Pag-aaralan po natin sa first 11 verses, sinabi po dun sa verse 10, na si Heso Cristo po, siya po yung nagsisiguro ng ating pong kaligtasan. Kailangan natin siguraduhin na si Jesus, yung kinatatayuan po ng ating pong pananampalataya. Pero kailangan din po natin tandaan si Jesus, bilang siya yung nagsisiguro ng ating kaligtasan, siya din po ang may authority na magtakda ng ating buhay. And yung pinaka-clear po na example is yung kung sinabi ni Peter na sinabi sa akin ni Jesus na hanggang dito daw yung buhay. Hindi niya sinabi kung kailan, okay? Hindi niya sinabi kung kailan, pero sinabi ng Panginoon ni Jesus na ganito yung magiging dito. So, kumbaga, parang binigyan si Peter ng wisdom ng Holy Spirit. Nakita niya na ganito na yung kanyang sitwasyon. Hinuli na siya ng Roman Empire. At mukhang ito na, this is the end. Diba? Alam niya na, I know that the putting off of my body wounds. Diba? Sa Isaiah 45 verse 9, sinabi po dito, what sorrow awaits those who argue with their creator? Does a clay pot argue with its maker? So, nakakita na ba kayo ng isang kaso na inaway yung naguhulma sa kanya? Diba? Sa NLT, mas vivid yung sinabi niya, stop, you're doing it wrong. Tapos sinabi pa nung kaso, ang trust mo naman sa Tagalog, how clumsy can you be? Sa Tagalog, how clumsy. Ang pangit na pagkakagawa mo sa akin, bakit gano'n? May alam pa yung palayo kesa sa humble mo sa kanya. And most of the time, ganun po tayo mag-react sa Panginoon. Kapag tayo ay kinokorek niya, kapag tayo ay hinuhulman niya sa imahe ni Cristo, madalas tayo po yung umaalma. Tayo po yung nagre-reklamo pa. Bilang mga taong nilikha at sumusunod sa Diyos, wala po tayong karapatan ng tikkahan ng Diyos.
sa kung anong gusto natin mangyari sa ating buhay. Ito po katotohanan po nito na si Jesus Christ as God. Diba? Siya po ay may karapatan po na magpakta na ating buhay. It's actually not negotiable. Hindi natin pwedeng balikin, hindi natin pwedeng konting power pa, di ba? Kasi kung ninais ng Panginoon na ganito po yung kailangan po natin matutunan to adapt sa kung saan po tayo nilagay po. So, paano po ito nag-apply po sa atin? Nabibigyan po natin ng glory or napaparangalan natin ng Diyos. Kung ituturo natin si Cristo po. Diba? Si Peter, nung sinabihan sa kanya ng Panginoon na ganito yung magiging ending mo, ano yung naging response ni Peter? Na vacation ng bongga sa sa Mediterranean stay, European vacation, nag-ano ba siya, nag-vlog at nag-TikTok na lang kung maghapon. Wala pang TikTok noon, time na yun, pero hindi siya nagpakasarap sa buhay. Ano ang naging response ni Peter? Dinedicate niya yung kanyang buhay, teaching others about Christ. Dito po sa verse 12, hanggang 15, sabi niya, I intend always to remind you of these qualities. Ano yung qualities na yun? Ito yung tungkol lahat ng bagay tungkol kay Kristo. Basically, alam na ng mga audience niya, yung mga believers sa Asia Minor. Alam na nila tungkol kay Jesus. However, kailangan silang paalagahanan from time to time kasi nakakalimutan nila kung sino ba si Jesus. Nakakalimutan nila na paano ba dapat mamuhay ang isang follower ni Jesus? Verse 13, I think it's right, as long as I am in this body, habang buhay siya, to stir you up by way of reminder. Kapaalalahanan at kapaalalahanan. Then sa verse 15, gagawin ko ang lahat, I will make every effort. After my departure, you will be able at any time to recall this thing. Kaya may sinulat. Kaya may sinulat itong mga sulat nito sa church. Parang paalala, kahit na namatay na si Peter, meron babalikan yung mga believers na, ay, ito yung tinuro ni Peter sa atin. Ito nga pala yung tungkol kay Jesus na dapat natin malaman. Dahil si Jesus ang nagtatakda ng buhay natin, gamitin natin yung ating buhay, ating pong kalakasan para ituro ang tungkol sa Kanya sa mga taong nakakasama natin. Family natin, sa mga kaibigan, sa katrabaho, kaklase natin, sa kapitbahay, sa community. Ibig ko sabihin na tayo maging Sunday school teacher, hindi naman. Hindi ko kailangan. But the simple fact of teaching your child to pray, bago siya matulog, bago siya kumain, malaking bagay po yun. Malaking bagay po yun. Yun nga, yung kwento ni Ate Christy, diba? JR, you need to pray first. Lord, I want to go to, pray that we will go to Jolly. Malaking bagay yun. But you're teaching the child to trust in God. Diba? Not to trust in Jollibee, but to trust in God who provides. Diba? Malaking bagay po yun. Kung kayo po ay isang magulang na tuturo sa inyong mga anak, binigyan kayo ng Panginoon ng responsibility to teach your children to follow Christ. And you are giving God the glory kung tinuturo po ninyo sa inyo mga anak ang tungkol po kayo. Ano ba yung dapat natin ituro kay Kristo? Kailangan natin ituro sa mga anak ko natin, sa mga tao sa paligid natin, na si Jesus Christ, sa buhay anak ng Diyos, and therefore Diyos. Okay? Basic po yan para po sa atin. Alam natin yan, alam natin that Jesus Christ is the Son of God. Nakatanga natin palagi sa church. Pero kaya ba natin depensahan itong katotohanan ito? Kasi maraming mga grupo po, maraming mga religions po sa paligid po natin are built on the premise that Jesus is not God. Pero ng grupo sabi na, Iglesia daw sila. Sila daw yung Church ni Christ. Pero hindi na hinihingi na si Jesus Christ. Diba? Yung mga grupong gano'n, we are the Church of Jesus Christ. Pero sino tinuturo nila? Yung founder nila. Sino binibigyan nila ng importansya? Yung Church nila. So ano si Jesus? Let's do.
May mga, and um, so maniwala ako pala sa hindi. May mga grupo po sa loob, may mga Christian denominations po na naniniwala that Jesus is not really God, but just a form of God, a mode of God. Na nung una daw, si God the Father, ito na yung simula. Tapos nag-change, parang aircon lang, ay tsaka low. Nag-change ng mode daw, naging si Jesus Christ. Tapos ngayon, ang mode daw ngayon ni God, siya na daw ang Holy Spirit. So, hindi eh. Diba? Ang miracle of, or the wonder of the Trinity is basically, mahirap po siya talagang i-explain. Mahirap din siya tanggapin. Para ka nag-explain ng quantum physics kay Astrid. Mali-mali, pero naiintindihan ko pala quantum physics. Yun. Try mo magano na find the equation. E is equal to mc squared, di ba? Oo. So, hindi tayo hindi natin kaya i-grasp yung wonder na yan. Kasi the moment that we are able to comprehend who God He is not God at all. Kasi ibig sabihin, mas malawak na yung utak mo dun sa God na meron ka. Kasi mas naiintindihan mo na kung ano siya. That God is just a creation of our imagination. Yung context po nung time ni Peter, yung mga anak ng mga Diyos, for example, si Hercules, diba? Sino yung kapit ni Hercules? Si Zeus, hindi ka nakakabit yung mga si Zeus, di ba? Sino yung tatay ni Thor? Saka ni Loki? Si Odin. Ang understanding ng time po nila, kapag yung anak na God, hindi siya kasing lakas ng tatay. Pero dahil yung tatay, yung primary source ng Diyos na ito, siya yung mas malakas. Siya yung prototype. Pero in Hebrew culture, ang anak ay representation ko na kanya. So when Jesus was claiming that He was the Son of God, that He was effectively claiming that He is God, kaya nga siya actually pinapatay. Blasphemy yun eh, sa mga Hudyo ng time na yun. So, paano natin may tatanggap at may pagkakagawin yung pagkakawanan dito? So, sinabi po ni Peter sa verse 17, that the voice was born to him by the majestic glory. This is my beloved Son, with whom I am well pleased. This endorsement mismo ng Diyos, yung pinaka-malinaw na example na si Jesus mismo. Yung sinabi dito, kasi I am well pleased sa atin, parang ano nila na ine-equate lang natin kapag ay anak yun. Yan. Sorry, ikaw yung nakita kong example dito. Ngayon, Patrick ka, ako yan. Diba? Anak ko yan. Pero pag makulit, sino ba ang pag makulit, sino ba anak yan? Diba? Diba? Pero pag kayo naman, yun yung I am well pleased na sinasabi natin. Pero actually, yung I am well pleased, ito po sa context na sinasabi ni Peter, mas malalim po yan. Hindi siya basta-basta na ang sinasabi na, I bet ko yan kasi anak ko yan. Hindi lang siya ganun. Hindi lang dahil mag-aang ang loob ng Diyos ang ating Jesus Christ. But rather, yung well pleased po dito, galing po sa Greek na word na eudokio, to be well pleased, na kung hihipayin pa po natin yung salitang eudokio, you, meaning good or well, and then dokio, to think or to see. So, pag-isipan mo siya ng maganda, mukhang maganda to. Yun yung ibig sabihin ko ng eudokio. Pero, yung dokio sounds like, yung pinag-aralan natin na word kanina, doksa. Actually, related siya. Ibig sabihin, when you think about something, binibigyan mo siya ng weight. Binibigyan mo siya ng value. And in this case, Jesus, binibigyan siya ng value ni God the Father. Hindi lang dahil binibigyan siya ng value dahil anak siya.
Dahil sinabi ni God, with whom I am well pleased, ibig sabihin, binibigyan kita ng value, anak kita, kapantay kita. Diyos ka din. Gets? Gets po? Binibigyan ng Diyos si Jesus ng mataas na value, in fact, kapantay ng value ng Diyos. And we can put a value on God. We can't really say na, this is God. Kasi, when we try to think of, yung mga kanta natin, kulang pa. Actually, yung kinakanta natin every week, kulang pa yung kanta natin na magbigay ng papuri sa Panginoon. Kasi, mauubusan tayo talaga ng kanta to describe His glory. So, ano pong ibig sabihin ko dito para po sa atin? Mapaparamala natin ng Diyos pag tinanggap natin ng katotohanan, si Jesus ay anak ng Diyos at siya mismo ay. Diba? Yun nga eh. When we say that Jesus is God, do we really mean it? Or basta sinasabi lang natin kasi yun yung pagkakaalam ko eh. Yun yung nakalakihan ko na. Alam mo na lang si Jesus Christ. Para sa ibang denominasyon, sinasabi na si Jesus ay anak ng Diyos. Pero bakit kailangan mag-praise sa kung sinong santo? Hindi ka mga punta ka sa ganitong ano, sa iyo ka, baka lalaki ka kay ganitong santo. Hindi mo mahanap ko ganitong bagay, punta ka, manalangin ka kay santong ganito. At tutulungan ka niya na mahanap yung kailangan mahanap. So, kung si Jesus ay God, bakit ang daming attachment? Diba? Nananalangin ako sa Diyos. Pero, meron kang nakadikit na sticker, meron kang nakadikit na something sa sasakyan mo. Bakit ka meron ganyan? Yan, protection ko yan. Diba? So, ibig sabihin, kulang si Jesus para sa'yo kasi kailangan mo ng something. Diba? Sinabi ni Peter dito na yung kwento ni Jesus, hindi siya isang alamat. It's not a myth. It's not a cleverly devised myth. Sinabi ni Peter na isa siyang eyewitness, isa siyang saksi. Diba? And importante yung detalye ito na sinabi ito ni Peter. Kasi kung iisipin, nung time ni Peter, ang daming mga myth, ang daming mga alamat na pwedeng ihalot si Jesus doon. Ang galing na kwento ni Jesus, katulad din ng kwento ni Jesus. Pero, sa panahon din natin ngayon, come to think of it, ang daming bagay na mababasa sa FB, ang daming bagay na mapapanood sa TikTok or mapapanood sa YouTube na nagsasabi na hindi naman Diyos Jesus. Hindi ko nasasabihin sa inyo kung ano yung question, yung channel, huwag nyo lang i-search. Diba? Kasi baka panoorin nyo pa. So, paano natin paparangalan si Cristo sa gitna ng natin? Para mag-glorify natin ng Diyos, kailangan tanggapin natin yung katotohanan na si Cristo ay si God mismo. Jesus is God. So, ibig sabihin, yung get knowledge na pagtanggap, hindi lang yun eh. Hindi lang yun eh. But the next level na yung paniniwala at pag-adjust ng buhay natin pag kilala na si Jesus. Paano nangyayari yun? Kasi kung naniniwala tayo na si Jesus ay Diyos, sabihin, pwede tayong manalangin. Pwede tayong humingi ng tulong kay Kristo. Pwede tayong maniwala sa Kanya na siya ang magiging tagapagligtas natin. Siya ang magiging ligtas natin sa mga So, tanongin din mo natin yung sarili natin. Willing ba tayong tumayo sa pananalig or sa paniniwala na si Jesus? Kasi, as we have learned previously, mataas ang cost ng pagsunod kay Jesus. Kung galing ka sa isang pamilya na hindi naniniwala kay Jesus Christ, pwede kang itakwil. Family mo yan. Kung maninindigan ka na si Jesus ay Diyos na equal sa Diyos Ama, Holy Spirit. And there are, yun nga, nabanggit ko kanina, may mga denomination na gano'n, willing ka ba na makakalis sa atin? Sa ibang bansa, especially sa mga lugar na hindi open sa gospel, pwedeng mawalan ka ng trabaho, pwedeng mawalan ka ng hanap buhay, pwede kang mawalan ng buhay dahil sa paniniwala Jesus ay Diyos. Are we willing to count the cost? Kung nais natin na mag-glorify, mabigyan ng weight, mabigyan ng value si Jesus Christ sa buhay natin, we need to be ready to stand on the truth si Jesus Christ. And if we
put value on Jesus. Ibig sabihin, siya yung namumutawi palagi sa ating pumabalik. Siya yung nasa buhay natin yung kanyang mga katulungan sa atin. Nakikita dapat sa buhay natin yung pagmamahal natin sa kanya. Pangalawang katotohanan, si Jesus Christ po ang katuparan ng buong scripture. Kaya po ng truth number 2, madalas, na-overlook natin ang katotohanan na ito. And related sa sinabi ni Peter sa verse 16, hindi alamat yung tinuro ng mga apostles sa believers. Kundi sinabi ni Peter sa verse 19 dapat yan. We have the prophetic word more fully confirmed. Ibig sabihin, si Jesus ang katuparan ng buong scripture. Bakit sinabi ni Peter to? Kasi kailangan magsilbing paalala dun sa mga believers na muli magbabalik si Jesus. Sinabi dito, yun yung ibig sabihin na until the day dawns, okay? Yung umaga na muling magbabalik ni Cristo, the morning star rises in your heart. Madalas, yung mga kritiko ng Bible, sinasabi na rin, kung ang buong Bible, sinulat na kung kay Jesus. Most likely daw, yung mga nagsulat ng Bible, nagkulab. Ang tongga. Nagkulab daw yung mga writers na kailangan si Jesus yung maging focus, maging main character ng Bible. But remember that the Bible was written almost 2,000 years. In a span of almost 2,000 years. Marami sa mga writers hindi nila kilala ang isa't isa. Much less, hindi sila nagkasabay-sabay sa isang time period. Si Noah, si Moses, hindi nakakain si David. Diba? Sabi ni Peter Stoner, sa kanyang book, Science Speak, kung si Jesus Christ, matupad niya even just 8 of the prophecies regarding Him. Ang sabi, there are these 300 prophecies in the Old Testament pertaining to Jesus. Kung matupad ni Jesus sa kahit na 8 dun sa 300 na yun, ang probability daw is 1 in 100 quadrillion. Sorry, numbers to. Pero yung numero 1, dugtungan siya ng 17 na zeros. Para ma-imagine natin kung gano'ng kalaki yung probability nito. Kung kunyari, meron tayong 100 quadrillion na 5 piso. Tapos pupunuin natin ang buong, hindi naman Pilipinas, pero buong Luzon. Papupuno ang buong Luzon ng 5 piso, pero up to hanggang dito sa tuwa. Markahan niyo yung isa doon sa 5 piso yun. Tapos kung mahahalo niyo yung buong masas na yun, mahahalo niyo siya. Tapos pwede kang you go as far, as wide, as you want. Pero doon sa isang kuha mo, kailangan makuha mo yung isang pekata. At yung probability na makukuha mo yun. Yun. Yun yung 1 in 100 part. So, ang hirap. Diba? And that is just 8 of the prophecies regarding Christ. Jesus, He did all 300, all 500. Ito yung bigat ng katotohanan na si Jesus yung katuparan ng buong scripture. Dito dapat makita natin na kung paano ang Bible, it was coordinated by the Holy Spirit. Hindi na usap-usap yung mga writers. Unlike mga ibang mga kasulatan, and if pinag-aaralan natin ito sa media, yung binasa ko, pinag-aaralan ko dati yung kasulatan. Isa lang yung tao nagsulat. Isang or dalawang tao. Tapos makikita mo na may inconsistencies sa sa grupo ng mga Mormons, for example, isa lang yung nagsulat ng kanilang Book of Mormon. Tapos makikita mo na may mga inconsistencies. Kasi may gusto silang sabihin yun. Meron silang agenda. That is to discredit Jesus Christ. Pero sa Jesus, nagawa niya yung lahat ng prophecies, natupad niya yung lahat ng propesya na inilaan ng Diyos para po sa Kanya. Shows us the wisdom and the authority of God. Bagay na hindi kailangan mapapantay ng ating pagkakalawa, ng ating pagsisikap na unawa. So ano po ang ibig sabihin ito po? Mapaparangalan natin ng Diyos pag tinuturo natin ang katotohanan ng Kristo. When we teach others about the Bible, we are giving glory, we are giving weight, we are giving value to
the fact that Jesus fulfilled all of Scripture. Dahil si Jesus ang katuparan ng buong kasulatan sa Biblia, kailangan tungkol sa Kanya yung matututunan natin kapag inaaral ko natin ang Scripture. Ito po importante po. And pinag-aaralan natin yung sa meeting ko. Mama, sa konting club na yun. Sa Teach the Tertiary Disciples. Na ang Bible po is not a book of advice. Nalulungkot ako ngayon eh. Hindi horoscope ng Bible. Nalulungkot ako ngayon. Ano kaya ang sabihin ni Lord sa akin ngayon? Judas namin himself. Lord, gagawin ko ba ito? Paano? Hindi siya book of advice. Hindi siya instruction manual. Hindi siya personally, medyo naibilang ako kapag narinig ko, yes, there are good principles in the Bible. Nag-a-apply sa business. For example, huwag mong dadayain yung timbangan mo. Legit yun. Pero kapag yung teacher, kumukuha na siya ng ibang mga ganitong klase na out of context. Pero medyo naiilang po ako dito. Kasi the Bible is not an instruction manual. The Bible is about Jesus Christ. Ang katotohanan na si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. So kung paano natin tatanggapin ang katotohanan nito, ito po i-apekto sa atin pong araw-araw. Kung naalala ko niya sa Luke 24, sinabi ko, ito po yung eksena ng si Jesus Christ, nagbuhay siya ulit. Tapos mayroong dalawang disipulo na naglalakad, yung Emmaus. Tapos, sobrang sad nila na namatay daw si Jesus. Hindi pa nila alam na nabuhay si Jesus. Meron isang stranger na naglakad kasama nila. Ito yung nangyari. Tapos, ito yung sinabi niya, O foolish ones and slow of heart, believe all that the prophets have spoken. Was it not necessary that the Christ should suffer these things and enter into this kingdom? Tapos in-explain niya sa mga disipulo, beginning with Moses and all the prophets, interpreted to them in all the scriptures the things concerning himself. Tapos, nung na-realize ng mga disipulo nila, si Jesus to, nung sa yung wala sa gitna nila. Sinabi ni Peter na ang tamang interpretation ng scripture, sabi niya, the whole prophecy of scripture comes from someone's own interpretation. Kasi, ang tamang interpretation comes from yung paggaway ko ng Holy Spirit. Kaya nga po sinasabi ko namin sa inyo na hindi namin monopolize ni Pastor Joy pagtuturo ko sa church. Kasi yung spirit ko na binigay ko sa amin, binigay dito ng Panginoon sa bawat isa sa atin. So, ang pag-interpret ng scripture, hindi lang nanggagaling sa sariling kaalaman, hindi lang nanggagaling sa sariling talino. Kundi binibigay ito ng Diyos sa pamamagitan ng Holy Spirit. Ang interpretation na mula sa Holy Spirit, laging itinataas, laging binibigyan ng value si Jesus Christ. Hindi yung sariling logic, hindi yung sariling kaalaman. Meron nga nyo isang beses, may nagtanong doon sa isang teacher, may kwento ba si God? Ano na klaseng tanong yan? So sinabi na, ganyan, basta. Ano sinabi dyan? At umubo ang Diyos. Yan, may kwento siya. Ano yung sino yung tinataas niyo doon? Yung sarili ng wisdom. And, yes, kailangan natin ng common sense. Kailangan natin ng context sa pag-aaral ko ng scripture. Pero kung yun lang yung pagpapasiyan ko na wala ko. Wala ko yung aking ginagawa. Mag-ingat tayo sa mga teacher na nagtuturo mula sa Bible, pero hindi si Jesus ang binibigyan ng alam. Kasi hindi si Jesus ang nagtuturo. So, sa lahat ng ito, paano natin binibigyan ng glory, ng value or weight ng Diyos sa buhay natin? Kung pagka sa palengke, kung for the sake of imagination, kung si Jesus ay isang paligdas sa palengke, may hahanay pa natin siya sa high value na paligda, dahil ng mga hipon, dahil ng mga tuna, diba? Nandun ba siya? Or nandun siya dun sa kasama ng mga tuyo? Kasama ng yung mga pabinta, yung halos pabigyan ko. Libre ko na yun, wala sa'yo. Halos ganun na lang, ganun na ba?
ang tingin natin kay Jesus. Kung ang pagpapahalaga natin sa Diyos ay ayon sa value or sa glory niya, ito yung nagbibigay sa atin actually ng hope. Bakit? Kasi we know that dahil hindi natin kayang nabigyan ng value to God, Jesus Christ, alam natin na mas malaki siya dun sa ating sabi natin. Ano mo po yung ating yung pinagdadaan mo ngayon, ano man yung nakaharap ng mga challenges mo ngayon, you know that God is bigger than that. Hindi natin siya kayang maunawaan, hindi natin siya kayang i-explain. Kaya nga sinasabi yung faith, importante yung faith. Yung mga anak natin, they don't have to understand us. They don't have to understand yung mga pinagdaan natin. They only have to trust us. Pagka sinabi natin na, anak, pupunta tayo sa ganito. Hindi ko alam yung sinasabi. Hindi na kailangan i-explain sa tatay ganito siya. Si tatay meron siyang ganitong personality, hindi sa condition. Hindi niya kailangan yun. Kailangan niya lang magkiwala. Ganun yung prayer niya ni Mitch kanina. Sinabi na, in the innocence of children, we learn to trust in God with childlike God. Alam mo, hindi lang nasa isip si Jesus, kundi siya po ay nasa puso at ang dami natin. Kahit na yung feeling na wala siya. We do not trust in our feelings, but trust in the truth of His Word. Ano po yung sinasabi ko dito sa Bible? Ito yung pakawa ko. Kahit na yung feeling mo wala siya, makakaasa ka na nangyayari siya para sa iyo. Ito ang kanya pong pangako para sa atin. Ano yung mga bagay na ginadala mo today? Ano yung mga bagay na pinapasalamatan mo today? Ano ba lang yung pinagdaraanan or pinagtagumpayan? Nawa si Jesus Christ, yung magbigyan ko natin ng tamang value ng glory na higit pa sa ating pong pangalawa. Okay. Ito po yung mga katotohanan ko na ating pong baunin para sa linggo ito. Alalahanin po natin ang ating Diyos ay magbuti. Siya po ay makapangyarihan. Siya po ay karapat-dapat na bigyan po ng ating pangalawa at ng ating pong. Tayo po yung natiwala kay Jesus Christ. Dahil si Jesus Christ, siya po ang Diyos. Ang mismo ating Diyos. Ito ang ating pong. Alalahanin po tayo.